pa ang mga ilaw. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito na. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Morning Eastern Visayas. And yes, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas, magandang morning world. Welcome aton mauran-uran, maturo-tarihting pagkaharampang taramdan. Good morning Eastern Visayas. Thursday na kita nga adlaw, June 18, 2026. Any day sila lo sa Bilizar, hatun Radyo Pilipinas Borongan. Iton mananagbalay hini nga programa, sakupin sa ka-oras. Siyempre, supervision ito na among station manager Ate Ruth Rivera Abunda. Ako na kaupo, didiha Technical Division, nera Chief Tech Joy Policarpio, nga na Engineer Alquin Baldonido, pati na iton bugos nga Persahit Production Team. So, good morning Eastern Visayas, aman katig-uban haton mga balita din hariyon. Igin papahamtang ha iyo pinaagyan Presidential Communications Office din Eastern Visayas. Pinaagyan to na tulong RP stations, Radyo Pilipinas stations, Borongan, Calbayog, and Sugod, Southern Leyte. Kaupo diton Philippine Information Agency ngan sugad man iton DYDC, iton Visayas State University. So, kumusta kita nga tanan? Ngan sana ada na kita iton maupay nga kabutang. Start na liwat, ano ito naton mga panarabaho. Sugad man pakabuhi para naman ni yan ang adlaw. Blessed kami dadi ha, syudad iton Borongan. Inuran kami tikang kagabi.
nga na pati yan nga agahon may adaliwat pa mga pag-uran. So pagbalanse hadto na mapaso nga panahon nga amo na eksperyensyahan di dato naglabay nga mga adlaw. So mga kasangkayan diri kita maglangan, diritso naton kakadtuonan aton mga magiging kasubong pagbabalita iyan na nga oras sa Radyo Pilipinas Calbayog. May ada kita mi Charmaine Perito Balvez, Philippine Information Agency Southern Leyte. We have Marcelino P. Dalino, Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte, Aljon Malot. Magandang morning. And DYDC Glody Kayonda. Ipapahamtang liwat ito ni Ira Balita. So iyan na kadtuon ta. Unahon ta pangumustahon kahimtang ito ng Radyo Pilipinas sa Calbayog. Ano na daw lera parehas ba diha aton ginauoran na yan na nga mga oras. Miss Charmaine Perito Balvez, magandang morning. Eastern Visayas. Yes, magandang morning. Ate Daisy Bilisar ang sa bugos nga pwersa San RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning liwat sa aton sister station, tikang naman sa Radyo Pilipinas Sugod, pinaagi kan Kuya Aljon Malot ng sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning liwat sa aton igka si PCO, tikang naman sa Philippine Information Agency Southern Leyte, Infocen Manager Sir Bong Pidalino. Ang sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni Regional Head Rian Arento. Nga dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako yun makakaupod Charmaine Perito Balvez ngan kaupod liwat naton sa Master Control si Engineer Rizano Barandino ngan aton mga OJTs tikang sa Northwest Samar State University unsa ini sa kabugos mga BSIT ngan ECE. Okay, so siyahan, update san kamatakan san panahon dinhi sa Calbayog. Susugad man dinhi Ate Daisy. Nakaka-eksperyensya kami sin mga pagtarahiti. Tikang pa ni kagabi, utubya na nga aga. Anamo naman temperatura sa 29 degrees Celsius. Lalauman nga may posible ang pagkusog san uran, 40% chance of rain around 4 p.m. Sanglit sa ton mga may mga lakat, may mga trabaho or mauli, tikang sara mga eskwelahan, gabayan na pala magbalo na kita san aton payong, san aton kapote, para diri kita mauranan, diri kita umalikyan naton ang mga pagkasakit. Update san pagtagatubig. Calbayog Water Company Incorporated. So good news, waray man service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig dinhi sa Calbayog. Update naman san aton pagtaga kuryente tikang ini sa Samalco 1. Kundi niya na adlaw Webes may ada scheduled power interruption. Gintikangan kanina alas 6, kutob alas 7 san aga. Sugad man magkakamayada otro halipotay nga pagkaparong 5 p.m. to 6 p.m. Para inisan ginbubuhat nga line, transmission line preventive and corrective maintenance activities along Calbayog to Bliss 69 kV line. Apektado ang Karayman ug San Agustin substations sa feeder 41, 42, 31, ngan 32. Pagtaga kuryente sa Melco 1 gihapon, scheduled power interruption yan na maabot Domingo, Hunyo 21. So tikang alas 6 san aga, kutob alas 6 san kulop, magkulop ini nga pagkaparong 12 oras. Apektado ang Kapookan substation. Sa feeder 11 ngan feeder 13. Sugad man pala naskara substation sa feeder 21, 22, 23. So may daliwat sin tag-usa ka oras nga pagkaparong 6 a.m. to 7:30 a.m. ngan between 4:30 p.m. pakadto 6 p.m. Apektado Karayman substation ngan San Agustin substation. Sa pang-update din higihapon sa syudad sang Calbayog, so tinikangan niya na adlaw Lunes, June 22. So pahinumdum sa naton mga motorista, mga magbabiyahe dinhi sa Calbayog, sa ayaw niyo kalimta nga pagdarasan iyo pagsulot san iyo protective
aprobado nga protective helmet kasi tinikangan niya na nga adlaw Lunes mahugot nga igpapatuman ang Motorcycle Act, Republic Act number 10054 kasunod inisan panawagan saan sangguni ang panlungsod sa aton mga law enforcement ng transport agency. So iniin para ibanan ang mga aksidente sa aton mga kakalsadahan, of course maproteheran ang kinabuhi sa aton mga motorista sugad man sa era mga angkas. So again, sa aton mga magbabiyahe, diri malimot nga pagdara, pagsulot sa era mga helmet, at diri lang mga driver, paten era mga angkas. Kasi magkakamay-ada o mahugot na nga igpapatuman ini nga pagsulot sa aton mga motor an aton helmet sa pagsakay naton sa mga motor. Okay, para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, porsyento sa mga underweight nga kabataan sa Kalbayog naghamubo sa 3.7%. Ng 13 milyones pesos nga Digital Fabrication and Printing Production Center iglalansar sa NWSSU para sa mga MSMEs ug estudyante. Katukiban ug detalye sa balita igsusunod sa second half sa natong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Mrs. Charmaine Perito Balvez sa ton pauna nga impormasyon, situation report ngan sugad man aton mga laray uluhan han mga balita na hikayhan Radyo Pilipinas Kalbayog para yan na nga adlaw. Ngan tikang RP Kalbayog nga to naman kita Philippine Information Agency Southern Leyte adahi Sir Marcelo Bong Pidalino para liwat aton headlines sa mga balita and sigurado may adaliwat trivia. Magandang morning Sir Bong. Good morning, Eastern Visayas. Adong buntag, usap niya kanimo, Ma'am Daisy Bilisar, akong ka-RPTD, ka-RPTD. Ato yung starring na, Police Transformation and Development kay kanuna, kunin nato ibayaw, murag ibayaw sa kapuna-punawa ng mga pulisan, nga ato sila mga higala, ato mga amigo. O sa itong mga kaubanan diha, ka-PCO diha sa mong Sibianan, Radyo Pilipinas Borongan, may buntag usapin kaninyo diha, o sa mga suking tigmenaw. May buntag sab diha sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ni Ma'am Charmaine Perito Balvez, o sa itong mga ka-PCO. Kauban sa buhat sa mong Sibianan, o sa inyo diha mga suking tigpaminaw, ni mga gudloa, ingon man, sa akong kalalawigan, ka-probinsya, ka-abogado, ka-abogado naman. Sambahay. Ganahan lang mo ka-abogado. Sa Radyo Pilipinas Sugod, Aljon Malot, o sa itong mga kaubanan sa DOSL, o sa itong mga tigpaminawan ng repita, Madjong Buntag. Ang sa DYDC, marag nagpadara silang material, visit niya sa ilang mga kalihukan karong adlaw. By the way, napon may kalihukan karon na ay press conference sa PhilHealth alas 9 ba magsugod mo na nga sa di pa ko malimot mananghit ko daan nga ni kuhuman sa balita unja mo extra na ko kay mo padong na Miss Itson na Itson kay kas kumbado kaning namutangan sa tong bisina padong sa Itson mga kuan ba na tingali 5 kilometers magmotor na mata magapas pa ta so mo na sitwasyon diring napita nga atong tangan karong adlaw sa sa PhilHealth press conference. Kalabot sa kahimtang sa panahon diri sa Dakbayan sa Maasin, Ma'am Daisy, Ma'am Charmaine, Sir Aljon. Sani apan dunay scattered clouds kanang katag-katag mga kapanganuran. Wa gyud may makatilaw og uwan the past several days na murag last week ra to ang miuwan. Karon murag di po siguro magkauwan o maunay maglihilihan ng mga panganon po sa mo paswabi good ang kainit karong adlaw o much better kay daghan na pong mga kalihukan ang gipahigayon alang sa pagtimaan sa Southern Leyte anniversary karong July 1 ika-66 nga anniversary na sa lalawigan. Actually nagsugod ning mga activities last week pa June 11 ug hangtod karon hangtod na ni sa July 1 ang Kutay the series of activities. So
maayo sa nang dipot kayo init gyud. Murag kulimlim lang ang panahon aron kanang mga duwa at mga athletes dili sab kayo sila maintan og maayo. Ang kahimtang sa atong kuryente, murag usa naman ni atong nasipitan na lilian nga ilang scheduled power interruptions ug mga adlaw ni alas 7 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon, affecting Aguinaldo, Macrohon to Poblacion, Padre Burgos. Ang rason, relocation of the pool affected by house construction. Na maghimog bayan niya na poste sa Suleco, kinahanglan gid pahibaw no kay mga tandog ng mga linya. Lain pa 7 AM to 8 AM unya 3 PM to 4 PM ragtag sa ni ka oras. Apektado nga mga dapit nasaog to Lunas, to Hinapo Gamay, to Libertad, Masin City, ngadto na sa Tomas Upos, Bagdikan, to Tigbawan. Tigbawan, Malitbog, to Mauho, portion of Wangon, Malitbog, to Kantutang, Padre Burgos. Ang hinungdan, load transfer and normalization. So, mapuhon pa man hinuon Kung nga nagpaminaw diha, palihog pag marites nga to sa mga hingdongda, no? Aron mag-andam sila, kay lahi naman yun ang maka-andam taong na burnout, labi na itong mga cellphone atong i-charge daan. Kabahin sa peace and order, basta kung na peace, angit ang order. Mao hapon generally peaceful dali sa dakbayan sa mga sindugihan man yun ang atong mga kapulisan magsigig pangbukod sa mga gupnonon, mga malabason sa balaod, mga dunay gipang wanted, nangadak pa na baya po. O kining mga kugihan po mong Legiak Cebu, ari po mo lugwayan sa kapulisan, no? Sige sab sila og panakop kaninyo diha po sa undangin na yun ang bisyo ninyong Cebu. Maayo na lang maligya og syakoy og butse o baka sampurado o buwad. Cebu kaya po lesson masipyatan ta na. Samtang sa atong gamayng trivia sa di patam adto sa atong headline nga nagbinugtong as always. Aksidente sa sakyanan mo hinungdan nga aksidente pod na bisto ang laki nga daghang uyab. Ang sabi ning lakha in town sa tuig 2015 dihay tawo dito sa China wa pa man pod hinganli. Wa po resulte kung sa iyang nationality. Na ospital ning tawhan na gumikan kay na aksidente sa iyang gisakyan nga sakyanan. Og 17 taon, 17 ka mga lalayang babae iyang mga uyab miadto kaniya sa tambalanan. Mao ni giingon nga the great reveal. Usa sa 17 ana sila'y anak. Ug lain pa ang maghatagan kaniya og sapi sud na sa siyam ka tuig. Usa kay gahom ning tawhan nga daghan magayon ning uyab in town. Lupig pa niya si Elon Musk ang giila karon nga the first trillionaire sa kalibutan. Ang first billionaire netong 1916 si John D. Rockefeller. 1916 karon 2026 100 kape no ang diferensya na nataging og trillionaire. Trillionaire na sapi. Bisag mo gasto kinis Elon Musk 1 million kada adlaw. 3,000 years di pa niya mahurot. Matay na naman siya ang iyang sapi na pa. O makapungutan na ta mo na magwa may istorya nga minyo ba ni siya di ba? Dili minyo sa pagkakaron, sa pagkakaron. Elon Musk is not currently married. He has been married twice in the past to author Justin Musk ngatong tuig 2000 ngadto sa 2008 and to actress Tallulah Riley. Asa ning nasod kini si Tallulah Riley, whom he married twice. Kaduha po niya giminjuan 2010 to 2012 and again from 2013 to 2016. Aray dalang ka sa limaot po ning kanibuhi ni Elon Musk. Wa man siya anak doon. Na may mo angkon nga anak ko siya pero wa man mga edad man to. So mo na no, lalaki dito sa China daghang uyab. Si Elon Musk ulit tao kaduha pa namin yo. Ay katulo. O iko sa din tatong usa. Okay, sa atong headline, City BGMP ug DepEd padayong nagpuso sa edukasyon alang sa atong mga kaigsuonon nga naghikap-hikap in taon og rihas diha sa pilang buwan. Kana moitangan sa atong mga suging tigpaminaw inigbalik sa ikaduhang bahin ning atong Hoypison nga edisyon sa tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Damo nga salamat Sir Bong Pidalino haton headlines sa mga balita no tikang dida naman Philippine Information Agency Southern Leyte and very informative na trivia. So may ada kami na baruan yan ang aga no. Aton na pagkarampan. Good morning Eastern Visayas, and this time katuon ta naman at aton magiging kasugbong pagbabalita Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte. Magandang morning Aljon, kumusta ka mo diha? Good morning, Eastern Visayas. Nakamute, Aljon. Alright. Oras natin, 21 minutos na nakalabayhan, alas 8 haaga. One more time, Aljon. Mute pa din. There you go. Ate Daisy, good morning. Hi. Loud and clear, go ahead. Yes, good morning Ate Daisy. Good morning diha kanimo og ingon man sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Likewise, sa ato nga kaubanan diha sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ate Shermaine, maayong buntag usab diha kanimo and ingon man sa ato nga mga higala no diha sa DYOG Calbayog. Walay pabor-pabor Sir Bong sa PIA Southern Leyte. Good morning. No, ingon man kang Sir Loloy nga nag-birthday karong adlaw. No, happy birthday. Oo, if wala ta masayop, no, happy birthday Sir Loloy. And Libre man ito, sir, atong PhilHealth Preston. oo, pakita Sir Bong. Ato ang celebration, apas mo niya. Gcash na lamang ko nung amo Sir Bong. Ato palit na. Of course, no, sa ato sa mga suking tigpaminaw diha sa Maasin City, maayong buntag kanatong tanan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malot, and kauban nato sa Master Control Engineer Nuki Parado. Update kita sa atong panahon natin Daisy sa kasamtangan nagapakita no sa iyang kahayag si Haring Adlaw lauman gihapon nato ang usa ka mainit nga panahon nining adlaw nga Huwebes no pagkapaspas sa ato nga panahon ika-18 na gyud nga adlaw nining buwan sa Hunyo katunga na sa tuig 2026 no. And ato nga pahinumdom sa ato nga mga higala nga mogawas sa ilang nga panimalay no dili malimot sa pagdala sa inyo nga mga payong ug uban pa nga mga klase sa panangga kay bisan pa man adunay low pressure area nga gibantayan karon gawas pa man sa Philippine Area of Responsibility, and matud pa wala pay direkta nga epekto no sa ato dinhi sa nasod sa Pilipinas, but kanunay gihapon kana nato nga pagasubaybayan mga kaigsunan pinaagi no sa pag-follow sa mga weather forecast and update gikan sa buhatan sa Pag-asa. And of course no kanunay nga magpabiling hydrated mo inom og ubay-ubay nga kining tubig aron malikay kita sa bisan unsa nga klase sa sakit. At usab nga gipanghinaot Ati Daisy at Shermaine Sir Bong ang maanindot nga panahon karong adlaw kay nagpadayon no ang mga kalihukan sa ato nga probinsya no padulong na sa ika-66 nga founding anniversary niini. In fact ato lamang ipasabot nga karong adlaw magpadayon ang Binario Volleyball diha sa Sunken Garden Capitol Grounds. Ingon man ang Interagency Sports Competition no duhay venue ni ini mga kaigsunan sa Southern Leyte Provincial Gymnasium o ingon man sa Sunken Garden Capitol Grounds no. And unya nga hapon adunay pagahimuon nga tree growing activity no ang ato nga probinsyal nga panggamhanan sa Southern Leyte. And take note mga higala nga pwede na usab nato no nga mabisita ang mga nag-abli na nga food park no ingon man ang garden show. Oo, daghan nga mga kalihukan diha sa dakbayan sa Maasin nga pwede nato nga ma-enjoy no. And para sa uban pa nga mga kalihukan sa maabot nga mga adlaw, pwede ninyo bisitaon no ang Facebook page sa Provincial Government of Southern Leyte. Ana diha ang kompleto nga detalles sa mga kalihukan nga nakaandam sa ika-66 nga founding anniversary sa ato nga probinsya. At usab nga gipanghinaot ang maanindot nga panahon Ati Daisy at Shermaine Sir Bong karong adlaw kay ipahigayon karong adlaw ang second quarter no nga nationwide simultaneous earthquake drill no. Kumbaga kini siya mga higala batag quarter kini nga kalihukan headed by the Office of Civil Defense no tumong og tinguha niini nga ma-practice
ang dock cover and hold masilsil diha sa mga huna-huna sa matag individual ang mga angayan gyud nga buhaton no panahon og inig kahuman sa linog. Kumbaga timing usab kini nga kining pagpahigayon ni ining second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kay ato nga mahinumduman sa nakalabay nga semana na sinati ang kusog nga pagtayog didto sa Mindanao nga area no. And at least kini pahinumdom no, pahinumdom kanato mga kaigsunan sa mga angayang buhaton panahon nga makasinati og linog. Sanglit ato nga panawagan sa tanan nga mga residente no, ang LGU for sure adunay giandam nga assimilation ang ato nga mga eskwelahan gi-encourage usab sa pagsalmot ni ining earthquake drill no, and even mga barangay diha sila nga tagsa-tagsa ka mga komunidad gi-encourage usab sa pag-apil ni ining naasoy nga simultaneous earthquake drill alas 9 sa buntag mga higala. Samtang peace and order situation, generally peaceful ang mga kalungsuran no, sa kinatibukan nga probinsya sa Southern Leyte padayon ang kapulisan sa pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Inyong atangan ang mga kalambuan nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod para sa karon nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa atong nga mga balita nga nahikay, ordinansa nga maghatag og special disaster response hazard pay sa mga barangay responders giaprubahan sa lungsod sa Hinunangan, Southern Leyte. 19 kalokal nga panggamhanan sa Southern Leyte pasado sa 2025 good financial housekeeping. Og pinakaunang convergence project sa food security gilusad sa Southern Leyte. Karang inyong atangan kay sa mga pagbalik no sa Radyo Pilipinas sugod kompletong detalye ang among ihatod dinhi lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat Aljon ato na mga paunang impormasyon upod na ang mga headlines sa mga balita no nahikayan Radyo Pilipinas sa sugod Southern Leyte. Nga samtang mapartisipar gihapon ha aton na program iton Visayas State University DYDC ano pero nagpadangat lahirahan to na ira mga balita no siyahan didihaton headlines extension alang sa akademikong panginahanglan sa mga graduar nga estudyante gilusad sa Visayas State University. Nga natuniere kadwa nga balita 93 nga multi-cab drivers sa Baybay North Transport Cooperative nakabenepisyo hadton doli tupad tuloy pasada program nga iginlunsad din hinaman ha Region 8. So ato na anto bayan ng liwat ato na detalhin ira mga balita di the second half ito na ato naman program. Ngan samtang tikang naman di Radyo Pilipinas Borongan yon na mention ko na no madalumdum iton panahon nasa ring aton DOST Pag-asa no nga magiging maupay iton panahon na pagkaya na pero dade ha Borongan amo ina madalumdum tikang naman kami pag-uran na duman kagabi so diri namon kaulangan hinpan misig ato na amon mga tanaman iyan na nga aga pero welcome ini nga maupay nga panahon nga medyo diri hiyagod na si Rakinduro iton adlaw ano kay grabe daman iton kainit ano iton si Rakiton na adlaw kay baga kamihin na summer pero nakaadlaw now iton na kamapaso ha panahon hapag taga kuryente naman temprano nga nagabiso iton ni Eastern Samar Electric Cooperative hinakasked nga mga 30 minutes lang nga power interruption iton nga tanan nga substation iton na Eastern Samar ano maapektuhan itong 30 minutes nga power interruption between 6 to 7 a.m. ngan 5 to 6 p.m. Didahiton Sabado nga adlaw iton Borongan, Taft, Balanghiga ngan Kinapundan substations kay ano daw la ini magkakamayada kalawan ko dedi ano ito ni ira dedi trabahoon. Sige, may ada preventive ngan corrective maintenance activities hiton mga equipment sa Santa Rita 69 kV transmission line. Oo, pero upod gihapon ano pati iton Taft upat kasi iton substations di naman ha Eastern Samar. Ngan samtang nga pagtagatubig naman yan ang adlaw aton disconnection para hadton na mga may ada unpaid nga water bill
nga concessionaires iton Borongan Water District nakaschedule yan na ha Zone 21 Barangay Alang-Alang de Ciudad hiton Borongan. So I hope nakalanat kamo kakulop kay kakulop pa man ano nagapagawasin abiso para hining disconnection. Nga napagtagapasi orden, nagpapabilin nga mahimyang iton sitwasyon iton bugos nga probinsya iton Eastern Samar. Di na ito naglabay nga 24 oras. Nga headlines sa itong mga balita na hikain Radyo Pilipinas Borongan para yun nga June 18, 2026. Tulong nga local government unit ha Eastern Samar nakakabuotin 1% blood donor target ha first half han 2026. Paghagid ha produksyon, sakto nga pagmanihuhan mais o kasava, igin pahigayon ha mga benepisyaryo han DSWD habungtuhan RTC. Samtang House Minority Leader Libanan ng Congressman Gonzales nananawagan hin investigasyon han padayon nga pagsarang haton snail fever ha mga parauma o para pangisda. Ngan 10 million pesos nga fuel subsidy program iton local government unit iton Borongan nagpapadayon iton implementasyon. Mga presidente hiton toda kabakyang ha distribution hiton fuel coupons. So mga kasangkayan ipapadangat ha iyo aton detalyan mga balita din nila hataramdan. Good morning Eastern Visayas kataliwan han aton pirang pahinomdom. Good morning, Eastern Visayas. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe. Ay, aircon ba ako? Ay, Nay! Bakit ang taas ang kuryente natin? Kasalita pala tong rep natin. FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang konsumo sa kuryente. Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito na. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami, nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alright, mga kasangkayan, na nato na oras, 35 minutos na nakalubayhan alas 8 haaga. Balik kita ha, taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ngan kadtuon tanaan na ditalihan mga balita, impormasyon, nahikayhan Radyo Pilipinas sa Calbayog. Otro magandang morning, Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damang salamat Ate Daisy Bilisar ngan para sa detalye sa mga balita dinhi sa Webes nga edisyon sa natong programa Good Morning Eastern Visayas. Tikang dinhi sa Calbayog, porsyento sa mga underweight nga kabataan sa Calbayog, Samar naghamubo sa 3.7%. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghamubo sa 3.7% ang numero sa underweight ng mga kabataan nga waray pa tumungtong 5 anyos sa syudad sang Calbayog, Samar para sa tuig 2026. Ini mas hamubo kumpara sa na-record nga 5.6% sa tuig 2021. Nalampasan sini ang target sa syudad nga mamintinar nga hamubo sa 5% ang kaso sa underweight sa mga bata. Ginreport liwat nga nagpapadayon ang Operation Timbang Plus usa nga tinuig nga nutritional status assessment sa mga bata edad 0 to 59 months. Sa pagkayana, ginpapatuman ang programa sa 149 nga mga barangay sa Calbayog. Umabot na sa 17,001 nga mga bata o 80% ang coverage rate sa target population. Padayon naman nga ginaaghat ang mga barangay nga pakusgon ug mag-alutaga pondo para sa mga programa panutrisyon para mamintinar ug labaw pa nga masigurado ang kahimsog sa mga kabataan sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin, gikan diri sa Dakbayan sa Maasin, lalawigan sa Southern Leyte. Nining pagbalik sa klase, kasagaran ang mga kabataan, balik na sab sa mga eskwelahan. Nagpadayon sa ilang pagtuon. Apan sila nga dili katungha sa linawas nga paagi, panggadto sa mga eskwelahan. Sila nga nakahimo og salaod o kahana pa sa nila nakalapas sa balaod og nabilanggo kay sige pa ang husay sa ilang kaso. Gihatagan gyapon og kahigayunan nga makapadayon sa pag-eskwela. Sa tulumanon kapihan sa PIA Southern Leyte adlong Huwebes sa miaging semana, gibutyag nila ni Jail Inspector Erlo Alvarez, ang bagong City Jail Warden, o Senior Jail Officer Alberto Epes nga nagapadayon ang Alternative Learning System, ALS, nga pagkat-on sulod sa Masin City Jail. Uban usab sa pagpaluyo sa mga magtutudlo gikan sa Masin City Schools Division sa Department of Education. Sa 40 ka populasyon karon ng mga persons deprived of liberty, PDLs, sa Masin City Jail, 8 kanila ang nagpa-enroll alang sa ALS karong tuiga ting tungha 2026-2027. 3 sa elementary, 2 sa junior high school ug laing 3 babae ang usa sa senior high school. Gibutyag ni Epes nga sa miaging tuig dihay 5 ka borders nila ang eskwela sa ALS. 3 sa elementarya, diin usa kanila babae ug 2 sa junior high school. Pagka Marso karong tuiga, silang 5 mi-examine sa gitawag og ALS Accreditation and Equivalency Test. Og sa resulta nga gipagawas karong bulan na lang, pagka Hunyo 3, nakapasa ang 4 samtang usa ka lalaki sa elementarya, mawala man mula in taon makapasa. Ang 4 nga malampusong nakapasar sa mong pasulit, nakagawas na karon samtang ang napakya sa test ana nagpabilin pa sa City Jail dogang pamahayag ni Senior Jail Officer Epes. Samtang sa karong tuiga nga school year,
si City Jail Warden Alvarez na mahayag nga nagsige sila og dasig pag agnes abang 22 ka mga boarders wala pa kahuman sa ilang pag-eskwela nga mosundog sa 8 nga naka-enroll na sa ALS apan koto bragyod sa ang taga BJMP sa pagdasig pag agda nga mag-eskwela sila kaya ang desisyon ana araman sa mga hingtunglan si Alvarez miingon og akong malikon nga inighuman ako og extra undahan na pong panamilit ha muuna din panamilit sa ngalan sa atong regional head Ryan Arindo kini si Bong Pinanino gikan diri sa PIA Southern Leyte. Good morning Eastern Visayas. Da mga salamat Sir Bong Pidalino han imo partisipasyon sa Radyo Pilipinas para taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa unang nga balita gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, 19 ka lokal nga panggamhanan sa Southern Leyte pasado sa 2025 Good Financial Housekeeping. Para sa kompletong detalye, anang report ni Dalia Orit. Radyo Pilipinas Report. Nakulog siyam ka mga lokal nga kagamhanan sa Southern Leyte ang opisyal nga nakapasar sa 2025 Good Financial Housekeeping nga programa sa Department of Interior and Local Government kon DILG. Base sa gipagawas nga listahan sa DILG Region 8, ang mga GFH passer sa lalawigan mao ang dakbayan sa Masin ug ang mga lungsod sa Anahawan, Bontoc, Hinunangan, Hinundayan, Libagon, Liluan, Limasawa, Macrohon, Malitbog, Padre Burgos, Tintuyan, St. Bernard, San Francisco, San Juan, San Ricardo, Silago, Sogod ug Tumas Opus. Nakuha sab sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte ang Mount Pasidungog. Nasaran nga sa tibuok Eastern Visayas, miabot sa 147 ka mga LGUs o 98.7% sa tanang LGU sa rehiyon ang nakalawat sa GFH sa tuig 2025. Mas taas kini og siyam ka porsyento kumpara sa 134 ka GFH passers sa miaging tuig. Aron makapasar sa Good Financial Housekeeping, kinahanglan nga ang LGU adunay labing bag-o nga Commission on Audit o COA opinion nga unmodified o qualified sumala sa Annual Audit Report og nakatuman sa mga rekisito sa Full Disclosure Policy, pinaagi sa tukma og husto nga pagmantala sa gikinahanglang dokumento nga pinansyal sa mga pampublikong lugar ug sa FDP portal. Balita gikan sa Department of Interior and Local Government para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa report Dalia Oret. Good morning, Eastern Visayas. Oras natin, 42 minutos na nakalabayhan, alas 8 haaga. Mga balita naman na nahikay DYDC Visayas State University, Siyahan Extension alang sa akademikong panginahanglan sa mga mugraduar nga estudyante gilusad sa Visayas State University. Adian report ni Mr. Glody Kayonda. Radyo Pilipinas Report. Gipalugway sa Visayas State University kun VSU ang mga deadline alang sa pagsumite sa akademikong panginahanglan o clearance sa mga mugraduar nga estudyante pinaagi sa OP Memorandum Circular No. 171 Series of 2026. Ubos sa bag-ong schedule ang deadline sa academic requirements nga unang gihanyag ni atong Hunyo 17 nga gibalhin ngadto sa Hunyo 23, 2026. Samtang ang deadline sa clearance submission nga unang gitakda ni atong Hunyo 22 gipalugway usab ngadto sa Hunyo 25, 2026. Matud pa sa VSU nga ang maong re-extension giaprobahan aron hatagan og pagtagad ang mga hangyo gikan sa Office of the Student Regent ug sa University Supreme Student Council kun USSC Baybay ug pinaagi usab sa rekomendasyon sa Council of Faculty Deans ug Department Heads sa tunghaan. Ang lakang gihimo aron hatagan pa og dugang panahon ang mga graduating students sa pagkumpleto sa ilang mga akademikong panginahanglan maingon man sa paghatag og dugang higayon sa mga departamento nga masugid ang mga papel nga gisumite sa mga estudyante. Jackster Quizon, DYDC-FM, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita naman nahikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan, Siyahan, tulong nga local government unit di Eastern Samar nakakabuotin na 1% blood donor target ha first half han 2026. Ang detalyihan report tikang Kanpen Pumida.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tulo nga bungto ha Eastern Samar ang nagkakabot han national nga target nga magkamay-ada ihapin blood donors nga equivalent han 1% haniratag sa nga populasyon han first semester han tuig 2026 sumalahan Provincial Blood Council PBC. Ha meeting han PBC nga ginbuhat han Hunyo 17 ha conference room han Provincial Health Office sa Borongan City. Iginsumat ni Eileen Guevara, medical technologist, Provincial National Blood Program Coordinator han PHO ug Secretary han konseho nga malampuson nga naabotan mga bungtuhan arteche hipapad ngan maslog ang target pinaaghan padayon nga mga kampanya ngan bloodletting activities sa siyan nga 6 ka bulan han tuig. Ang nasabi nga kadaugan nagpapakitan padayon nga paningkamot han mga lokal nga pangobyernohan, mga health worker ngan mga partner organizations hapagpalangbuhan voluntaryo nga pagdonar hindugo base masiguro ang igo ngan talwas nga supply hindugo para han mga pasyente. Ginhisgutan liwat han konseho ang accomplishment han probinsya han 2025 diin nakabot han Eastern Samar an 82% han tinuig nga blood donor target base han kapug-usan nga populasyon nga 487,975 hadto nga tuig ang mga bungtuhan arteche Borongan, Giwan, Hernani, Lawaan, Llorente, Mercedes, Maslog, Salcedo, San Julian sulat ngan Taft nakaabot han 1% blood donor population target. Ang meeting ginpangunahan ni Dr. Jessica Sabalberino, Chief han Eastern Samar Provincial Hospital ug President han PBC diin ginhisgutan liwat ang ginhurma nga executive order para han pagbaguhan komposisyon han Provincial Blood Council, mga masunod nga bloodletting activities nga naneleksyon han bago nga hugpo han mga opisyal. Gintagan doon utro han mga miyembro han konseho ngan mga partner agencies atun ira paningkamot nga padayon nga parigunon ang National Voluntary Blood Services Program ngan pahugton pan mga inisyatiba ha blood donation ha bugos nga Eastern Samar. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. 13 milyones pesos nga digital fabrication and printing production center iglalansar sa Northwest Samar State University para sa mga MSMEs ug estudyante. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpermahan ang Memorandum of Agreement ug Use of Fact Agreement sabot nga sa Northwest Samar State University ug Department of Trade and Industry para sa pag-establisar NWSSU Digital Fabrication and Printing Production Center. Ang proyekto nagkakantidad 13 milyones pesos nga popondohan pinaagi sa Region 8 Shared Service Facility Fund ilarom sa 2026 General Appropriations Act. Manginginano ang DTI sa pagpalit state-of-the-art ng mga ekipahe, samtang ang NWSSU naman ang mag-aalutaga sa pasilidad, personahe ug operational capital. Kinlalauman nga makakapagserbe ang sentro sa mga micro, small, and medium enterprises, MSMEs, sugad man sa mga estudyante, pinaagi sa abot kaya nga digital fabrication ug printing services. Target iglansar ang pasilidad sa katapusan nga quarter sa tuig 2026 para makabulig sa pagpauswag sa lokal nga creative industry sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita tika nga DYDC Visayas State University. Alright. Yes, Ate Daisy? Go ahead. Yes, sa dugang pa nga balita gikan sa Radyo Pilipinas sa sugod, pinakaunang convergence project sa food security gilusad sa Southern Leyte. Para sa kompletong detalye, anang report ni Jevic Epiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na ang gilusad o gipirmahan ang Memorandum of Agreement con MOA para sa Convergence Project sa lungsod sa Sugod, lalawigan sa Southern Leyte, kagahapong adlaw, Hunyo 17, 2026, din kinigipahigayon dito sa Barangay Kahopian, isip kabahin sa pagpaligon
sa mga programa sa gobyerno aron mapauswag ang food security o malungtarong panginabuyan sa mga residente. Anasing inisyatiba kabahin sa Sugod Integrated Agroforestry and Livelihood Demonstration Farm Project nga nahimutang sa community-based forest management area nga ginumala sa Barangay Kahupian Forest Developers Association of Sugod kon Bacafodas. Sumala ni Mayor Shepherd Tan sa lungsod sa Sugod tumong sa proyekto ang pagpalambo sa malungtarong panginabuyan samtang gipanalipdan ang og giampingan ang kinaiyahan. Pinagi sa programa giawhag ang mga mag-uma nga biyaan ang mga illegal nga pagpamutol og kahoy o mobalhin ngadto sa sustainable vegetable farming. Gilaman usab nga mapataas ang produksyon sa agrikultura og mapaligon ang kahibalo sa komunidad kabahin sa pagkonserbar sa kalasangan o responsableng paggamit sa yuta. Gipaligon ang implementasyon sa proyekto pinaagi sa palagtinabangay sa LGU Sugod ug ban pang ahensya sa gobyerno nga gilakuban sa Department of Agriculture, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of the Interior and Local Government o Provincial Government sa Southern Leyte. Lakip sa mga kalihukan sa naasoy nga proyekto ang produksyon sa mga utanon, mais, ornamental plants o cut flowers, egg laying og ingon man ang fish cage project nga gilauman nga makahatag og dugang panginabuyan sa mga residente. Matud pa ni Mayor Shepherd Tan, ang proyekto nahimo gikan sa hagit nga giatubang sa lungsod human sa pag-igo sa bagyong Tino sa nakalabay nga tuig nga nakahatag og dakong kadaot sa lungsod. Ingon man ang epekto sa mga krisis sa kalibutan sama sa nahitabong tensyon sa Middle East ug ban pang panghitabo nga nakaapekto sa ekonomiya ug seguridad sa pagkaon. Nanguna sa naso nga kalihukan kagahapong adlaw si Mayor Shepherd Tan, Vice Governor Rosa Emilia Mercado, Department of Agriculture Regional Executive Director Rodel Macapania, DOLE Regional Director Attorney Dax Villaruel, DSWD Regional Director Grace Q. Subong, mga representative gikan sa DILG o guban pang opisyal sa gobyerno o mga beneficiary nga mga mag-uma. Pinaagi sa naasig nga Convergence Project, gilauman nga mas mapaligon ang lokal na ekonomiya, mapauswag ang panginabuyan sa mga mag-uma o mapanalipdan ang mga natural nga kahungaan sa sugod alang sa umabot nga mga henerasyon. Balita gikan sa Sugod Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat sa imong report, Jevic Epis. Good morning, Eastern Visayas! Alright, 8 minutos na laog sa magalas maybe haaga nga naduga nga balita tikang ha DYDC Visayas State University 93 nga multi-cab drivers ha Baybay North Transport Cooperative nakabenepisyo ha Doli Tupad Tuloy Pasada Program. Aadi an IRA report. Radyo Pilipinas report. Nakabenepisyo ang 93 ka multi-cab drivers nga miyembro sa Baybay North Transport Cooperative sa Dole Tupad Tuloy Pasada Program nga gilunsad hapong adlaw pinaagi sa panagtambayayong sa Department of Labor and Employment kun Dole o sa Local Government Unit kun LGU sa Baybay City. Ang mga programa nagtumong sa paghatag og dali nga tabang sa mga driver nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug uban pang gasto sa transportasyon. Pinaagi sa temporaryong emergency employment o wage support, gilauman nga maminusan ang pinansyal nga kabugat nga giatubang sa mga benepisyaryo. Sumala sa mga opisyal kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagsuporta sa sektor sa transportasyon ug pagsiguro nga magpadayon ng epesyente ug kasaligan nga serbisyo alang sa mga lumulupyo sa Baybay City. Gipadayag usab nga ang programa nagpakita sa ligon nga panaghiusa sa national ug lokal nga panggamahanan aron matubag ang mga hagit nga giatubang sa mga driver ug mapaligon ang ilang panginabuhian. Ang Dole Tupad Tuloy Pasada Program usa sa mga inisyatiba nga naghatag og temporaryong trabaho ug ayuda sa mga driver sa pampublikong transportasyon isip tubag sa nagpadayon nga epekto sa taas nga gasto sa operasyon sa ilang adlaw-adlaw nga trabaho. Gikan sa VSU DYDC FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning,
Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita na hikayan Radyo Pilipinas sa Borongan, paghag-id ha produksyon, sakto nga pagmaneho han mais o kasava, iginpahigayon ha mga benepisyaryo han DSWD habungto han Artiche. Aadi ang report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas. Report. Malang puso niya na kumpleto ng mga membro, handray hakag sa lainon Agri-Suppliers SLP Association, ang tulukadlaw nga paghag-id, kasumpayhan corn and kasaba production and management, ha barangay Kagsalay, Arteche, Eastern Samar. Ang aktibidad ng Gindumara, ipinaagan ng Arteche Municipal Agriculture Office. Di nakaghatag kadugangan nga hibaro ug praktikal nga kayahan ha mga partisipantes. Kasumpayan sakto nga kultivasyon yan pagmaneon produkto mais nga bilanghoy, agud makabulig pagpaurasahe ton agricultural productivity nga na oportunidad ha pakabuhi. Ana sabi nga asosasyon ni sa mga benepisyaryo hiton Sustainable Livelihood Program or SLP, ang Department of Social Welfare and Development. Nga nanuyo mo pakasag iton community-based livelihood enterprises nga pagduso iton sustainable nga pagkakitaan para sa mga benepisyaryo. Ana training in kaparte hiton SLP Value Chain Project. Dinan barangay Kagsalayan gintuinan para magproduserhan raw materials sugadhan mais ngan bilanghoy. Ang mga produkto papalito naman hin partner association ha barangay Kampasyon para proseso iningan maggamit nga pagkaon ug tubong han mga hayop. Samtang sa pangasosasyon in ha barangay MacArthur gagamitin naman ang proseso nga tubong para ha swine production. Ining inisyatiba nila lauman nga makakapalang buhi iton produksyon ha agrikultura. Mapapakusog iton market linkages nga maparusay iton paganabuhin mga benepisyaryo samtang nasuporta ha padayon yung pagparusahan lokal nga sektor ha agrikultura. Impormasyon ni ikay pinaagyan Office of the Municipal Agricultural Services Hanbungton Arteche. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang nga salamat ang report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Katapusan nga balita, dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, haros 5,000 nga mga individual sa Kalbayog ginpailarom sa HIV screening. Padayon nga ginpapakusog sa syudad sang Kalbayog Samar ang kampanya kontra HIV kahuman magbuhat dialogo ang Local AIDS Council para makita ang presente nga sitwasyon ug mga pitad sa paglikay, pag-eksamina ug pagtambal sa sakit. Base sa City Health Office, tikang Enero 2022, kutob Mayo 2026, maabot na sa 4,998 katawo ang nagpailarom sa HIV screening, kundiin 72 ang nagpositibo sa pauna nga pag-eksamina. Sa pagkena, 51 nga kliyente ang nakarawat sa antiretroviral therapy ART, samtang 18 na ang nakakuha sa undetectable status. Na-record diwat yan na tuig 2026 ang pinakahataas nga numero sa HIV screening nga 1,760. Lakip san padayon nga serbisyo nga ginpapadangat sa City Health Office ang libre nga HIV testing ug counseling, laboratory monitoring, pagtambal, referral services ug health education para mapahataas ang awareness ug mapugnan ang pagsarang sa HIV sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Oras naton mga sangkayan, 2 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 9 sa aga. Bueno, Ate Daisy, Kuya Aljon, Sir Bong, din na nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinara Navelon, ako ang nakaupod Charmaine Perito Balvas, ngan kaupod liwat naton sa Master Control, si Engineer Rezano Barandino, ngan aton mga OJTs tikang sa Northwest Samar State Universities, BSIT, Lex Francisco, Mark Tayab, Brenda Fortuna, Angel Del Rosario, ngan aton ECE students, Ernest Almuete, Heidi Magbutay, Eugene Alboro, Charito Omega, Leo G. Domingo, Juan James Rumor, ngan Gardo Abarico. Aganda mong salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, gumosab kadto ang mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para sa karon nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa nakauban sa Master Control Engineer Nuki Parado, Kuya Jun Antegra, kini gihapon ang inyong lagad sa kahanginan Aljon Malot sa Macau sa pa. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, mga kasangkayan, dinin natin na titiklopon ang panhuybis nga edisyon na taramdan. Good morning, Eastern Visayas, June 18, 2026, nga nagpapasalamat kita naton mga naging kasugbong pagbabalita Radyo Pilipinas sa Calbayo, ga pinaagi kan Charmin Perito Balvez, Philippine Information Agency, Sir Marcelo Bong Pidalino, Southern Leyte, hasugod Aljon Malot, da mga thank you, DYDC Visayas State University, da mga salamat, nganti kang naman di Radyo Pilipinas Borongan, supervision ito na aman station manager Ate Ruth Rivera Abunda, admin officer Kuya Razel Boboy Rubin, aton mga naging ka-partner di naman technical hera Chief Tech Joy Policarpio nga engineer Alquin Baldonido, ini Daisy Lalosa Bilizar, utro nga nasaring da mga salamat ninyo pakigusangan nangingimbitar nga parahan na sunod nga edisyon taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.